Tara, samahan niyo kami sa isang paglalakbay kung saan susundan natin ang kwento ng isang bayani na tumatakas, isang magiging hari na tinutugis, sa isang adventure na talagang kapigil hininga. Bago tayo magsimula, isipin mo muna to. Paano kung ang pinakamatindi mong kaaway biglang nasa harap mo, walang kalaban-laban? Nasa kamay mo ang desisyon. Anong gagawin mo? Yan mismo ang dilemang hinarap ng bida natin, si David. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses pa. So dito na nagsisimula ang kwento natin. Si David, na nakatadhanang maging hari, ay biglang naging public enemy number 1. Bakit? Dahil ang kasalukuyang hari, si Saul, ay walang tigil sa pagtugis sa kanya sa buong kaharian. Grabe, walang tigil talaga ang paghabol sa kanya ni Saul. Mula Kila, kung saan nagligtas pa siya ng bayan, hanggang sa ilang ng Zip kung saan naman siya ipinagkano, palipat-lipat siya ng taguan. Walang kapahingahan, laging nakatingin sa likod niya, hanggang sa makarating siya sa mga kuweba ng Engedi. Pero kahit gaano kadilim ang sitwasyon, may isang sinag ng liwanag. Ang matalik niyang kaibigan, si Jonathan, na anak pa mismo ni Saul, ay palihim siyang pumuntahan. Pinalakas niya ang loob ni David at ipinaalala sa kanya, "Huwag kang matakot, ikaw ang magiging hari." At dito na nga, sa ilang ng Engedi, magkakaroon ng isang hindi inaasahang twist ang kwento. Isang pangyayari na susubok sa puso at prinsipyo ni David. Tingnan niyo to, sobrang dehado si David. Nagtatago sila sa isang kuweba, 600 katao lang sila. Sa labas, isang hukbo ng 3,000 sundalo ni Saul na naghahanap sa kanila. At bigla, sa di inaasahang pagkakataon, pumasok si Haring Saul sa mismong kuweba kung saan sila nagtatago para magpahinga. Sabi ng mga tauhan ni David, "Ito na, ibinigay na siya ng Diyos sa iyo, patayin mo na." Pero iba ang nakita ni David. Para sa kanya, ito ay isang pagsubok sa kanyang katapatan. Kaya imbes na saktan si Saul, alam niyo ba ang ginawa niya? Lihim niyang pinutol ang isang piraso ng balabal ni Saul. At nang makaalis na ang hari, sumigaw si David at ipinakita ang piraso ng tela bilang patunay na kaya niya itong patayin pero pinili niyang huwag. Akala mo tapos na ang pagsubok, no? Hindi pa. Matapos makatakas kay Saul, isa na naman challenge ang dumating. Pero this time, hindi galing sa isang hari, kundi sa isang mayaman pero napakadamot na lalaking nagngangalang Nabal. Humingi lang naman ng pagkain si David at ang kanyang mga tauhan, lalo na't matagal nilang prinotektahan ang mga ari-arian ni Nabal. Pero itong si Nabal, na ang pangalan mismo ay nangangahulugang hangal, ay hindi lang tumanggi, kundi ininsulto pa si David at ang kanyang pamilya. Siyempre, nagalit si David at nagmarsa para lipunin ang buong sambahayan ni Nabal. Dito ngayon papasok ang isang talinong babae, si Abigail, ang asawa ni Nabal, na alam niyang kailangan niyang kumilos agad para maiwasan ng isang malaking trahedya. Nang malaman ni Abigail ang nangyari, hindi siya nagpatumpik-tumpik, kumilos siya agad. Kumuha siya ng napakaraming pagkain at provisyon, sumakay at dali-daling sinalubong ang paparating na si David at ang kanyang hukbo. At ang galing ng diskarte niya, hindi lang siya basta nagmakaawa, nagpakumbaba siya, inako ang kasalanan ng asawa niya at ipinaalala kay David ang mas mataas niyang misyon. Sinabi niya na ang laban niya ay para sa Diyos, hindi para sa personal na galit, para pagdating ng araw na hari na siya, malinis ang kanyang konsensya. Agad-agad, natauhan si David. Narealize niya na tama si Abigail. Pinuri niya ang karunungan ni Abigail at nagpasalamat dahil pinigilan siya nito sa paggawa ng isang bagay na pagsisisihan niya. Tinalikuran niya ang kanyang galit. Kung akala nyo, tapos na, nagkakamali kayo. Parang sinusubok talaga ng tadhana si David. Dahil paglipas ng panahon, muling hinanap ni Saul si David. At sa ikalawang pagkakataon, ang buhay ng hari ay napasa kamay na naman niya. Isipin nyo to, gabi, tahimik, tapos palihim na pumasok si David at ang kanyang mga kasama sa kampo ni Saul. At anong nakita nila? Ang hari at ang buong hukbo niya tulog na tulog, mahimbing na mahimbing. So, eto na naman tayo. Nasa harap na naman niya ang kaaway niya, walang kalaban-laban. Uulitin niya kaya ang ginawa niya sa kuweba? O baka this time, iba na ang desisyon niya? This time, yung kasama niya, si Abishai, ang nagsabi, "Eto na, ibinigay na siya ng Diyos sa'yo. Hayaan mo na akong tapusin to, isang saksak lang." Halos pareho ng sinabi ng mga tauhan niya noon. Pero sa pangalawang pagkakataon, ano ang sagot ni David? Huwag. Ganun pa rin. Hindi nagbago ang kanyang puso.
Sa halip na manakit, kinuha lang niya ang sibat at ang banga ng tubig ni Saul bilang patunay na nandun siya at kaya niya itong tapusin pero hindi niya ginawa. So, iniiwan tayo nito ng isang malaking tanong, di ba? 2 beses, parehong pagkakataon na tapusin ang kaaway niya, pero parehong pagpapatawad at habag ang pinili niya. Baka naman ang tunay na lakas at ang tunay na katapangan ay wala sa paggamit ng espada, kundi sa kakayahang magpatawad.